pinag-uusapan natin gagawin dito. Cakes. Yun po nakafocus dito sa paggawa po natin ng bakery product, pastry product, gâteaux torts and cakes, petit fours, and dessert. Ano po yung bakery product? Ano po kayo yung bakery product? Ang bakery product po yun po yung mga normal na nakikita ninyo sa mga tindahan o sa mga bakery. Kagaya po ng Monay, Candy Coco, Spanish. Ayan po yung mga bakery product kasama sa bakery product. Ang pastry product naman po, yan yung kasama sa cakes, brownies, cookies. Yan po yung pastry product. Ang gâteaux torts and cake, yan po, kasama na po siya sa pastry. So nakalagay po dyan, Bakery Price Production LC2 Orientation. Ako po yung trainer nyo. Parang sa papel nyo po pala, wait lang po. Binago po kasi namin yung papel, yung nasa papel ninyo. Ang nakaregister po sa inyo si Sir Montoya. Emmanuel Montoya po. So, pag tinanong po kayo ng TASDA kung sino ang trainer ninyo, hindi nyo na po sasabihin ako. Ang sasabihin nyo na po ay si Emmanuel Montoya. Pero possible po, yung second batch, ako na po yung magiging ako po yung nakalagay sa papel. Pero kahit po si Sir Montoya yung inyong trainer, ako pa rin po ang magtuturo sa inyo. Si Sir Montoya po ay sa papel lang. License niya lang po yung ginagamit ko ngayon. Next slide po. So, yan. Competency-based training or CBT. Pakibasa nga po, sir. CBT po. Emphasize on what the learners can actually do. Focus on outcome rather than learning process within specified time. Ano po kaya yung ibig sabihin yan? Competency-based training or CBT. What is CBT? Emphasize on what learners can actually do. Focus on outcome rather than learning process within that specified time. Ang CBT process flow daw po ay nakafocus doon sa anong magagawa mo base doon sa alam mo. Hindi pwedeng may alam ka lang, dapat kaya mo din pong gawin. Yun po yung ibig sabihin ng CBT. Ito po sa flow. Dito po tayo sa CBT process flow. Enter student program, student select competency and receive instructions, receive learning package, view multimedia materials, use manuals. Nakikita po niyo sa likod. Practice skills workshop and receive assistance. Yan po yung, ang ibig sabihin po nung unang araw dun sa taas, itong student enters program. Yan nagawa po natin yan nung una. Pumasok po kayo or in-enroll po namin kayo. Doon po tayo nag-umpisa. Sumunod, dito, student selecting competency and receive instruction. Ito na po yun. After po nito, proceed na po tayo dito. Dito po, bibigyan kayo ng mga modules. Diyan napapasok yung self-check, and then mga post-test. Yan. Then yung demonstration. After po nun, puproceed na po tayo sa student adapt task. Yung pagagawin ko po kayo ng inyong kanya-kanyang task. After po nun, kapag ka nailusot nyo or nagawa nyo ng tama, bibigyan po kayo ng assessment trainer. Kung pwede na po ba kayong pumasok ng institutional. Then pag nakapanta po ng institutional, dun po mababase kung pwede na kayong mag-national. Kapag nasa national assessment na po at may pasa, pwede na po kayong exit sa program, then enroll na po kayo ulit. Ito po pinapakita dito na kapag pumasok po tayo sa isang qualification, scholarship qualification, hindi po pwedeng magdalawa. Kailangan tapusin niyo po muna yung isang qualification bago kayo mag-enroll ulit sa another qualification. Halimbawa, pumasok po kayo sa Bread and Pastry Production NC2 or dito. Pag pumasok po kayo dito, hindi na po kayo pwedeng mag-enroll the same day, hindi po kayo pwedeng mag-enroll sa ibang qualification. Halimbawa, si Sir, gusto niya po ng Bread and Pastry Production NC2. Nag-enroll po siya dito. And then, kinabukasan, sabi niya gusto niya na din ng FBS. Hindi po pwedeng mag-pusin agad siya sa FBS. Kailangan tapusin niya po muna yung 18 days ng Bread and Pastry Production NC2 bago po siya maglundag sa FBS. Okay po. After po ng, nasabi ko niya, after po ng national assessment, doon na po kayo makaka-receive ng NC2 or certificate. Pero pag bumagsak po kayo, may tinatawag po tayong re-assessment. Ano po yung re-assessment? Ang re-assessment po ay ginagawa lang kapag bumagsak po kayo sa national assessment. Pero kapag halimbawa po, ang Bread and Pastry Production NC2 ay may 5 pong core competency. Pastry product, bakery product, petit fours, gâteaux, torts and cakes, and dessert. Naibagsak niya lang po yung 3.
pero nagpasa niyo yung dalawa. Ibig sabihin po nun, COC lang po ang matatanggap ninyo. Doon lang kayo nakapasa sa dalawa, yun lang po yung matatanggap ninyo na certificate. Yung tatlo, yun po yung babalikan ninyo for re-assessment. Naiintindihan po? Yes, sir. Halimbawa po, ang driving po, may ilang L1 driving. Sino po yung driving dito? Halimbawa po, kagaya sa Branding Phase 3, 5. Si Sir, nag-enroll siya ng Branding Phase 3. Ibagsak niya yung dalawa. Pag nag-apply siya ng reassessment, yung dalawa lang po yung babalikan niya. Yung tatlo, hindi na. Okay po, naliwanag tayo doon. Pero kapag nag-take po kayo ng assessment and 2 beses po kayo bumagsak sa national assessment, required na po na kunin niyo lahat ng buong qualification. Di ba po 5 LO po yun or core competency. Ibagsak niyo nung unang assessment si dalawa, pangalawang assessment yun, ibagsak niyo pa rin, hindi na po kayo papayagan mag-pangatlong re-assessment. Ang kailangan niyo na po, kunin lahat ng qualification or full qualification na po ang babalikan niyo. Mag-uumpisa po ulit kayo dito po sa Student Enter Program. Babalik po ulit sa simula, mag-enroll na naman po ulit kayo. Hindi na po kayo papayagan na mag-re-assess. Next po, the role of trainer. Nakalagay po dyan, evaluate achievement, assess trainees. Kayo po yung trainees, ako po yung mag-assess sa inyo. A facilitator din po, and then a team member. So, syempre po, hindi lang ako dapat yung may role. Dapat po ay kayo rin. The role of training, take responsibility of their training, evaluate their own progress, select what they want to learn and when they want to learn. Choose how they want to learn, decide when they are ready to perform each task and receive credit from the task. So meron po akong mga hindi sinama dyan. Ano po, as a trainer po, meron din po akong mga binibigay or mga galing sa akin po ng mga responsibilities or mga role po ninyo. Unang-una po, pagpasok po natin sa laboratory, dapat po nakasuot na po kayo ng PPE. Ano-ano po yung mga PPE po natin? Hairnet, apron. Yun lang naman po ang kailangan, tama po. At saka po yung 4 na towel. Dapat po, bawat sa inyo po ay meron po kayong dalang 4 na towel. Every time po na magkakaroon tayo ng demonstration. Para saan po kayo yung 4? Una po, pang sarili nyo or pang mukha. Yung isa pang table. Yung isa pang gamit. At yung isa extra. Extra lang po yung isa. Ano po, para maiwasan po natin yung makalat. And then yung sanitation po kasi dapat natin ma-maintain. Ano pa po? Dapat po pagpasok natin sa laboratory o dun sa ating practical area, wala na po tayong kahit anong amenities sa katawan. Gagaya ng relo, singsing, hikaw, kwintas at kung ano-ano po pong anik-anik sa katawan. Ano po? Kasi baka po yan si hikaw ninyo, malaglag dun sa minamasa ninyong do, makain nyo pa. Sino po yung delikado? Kayo rin po. Kasi kayo rin po ang kakain o kayo rin po yung uuwi ng mga gawa ninyo. Once nalalagyan po yun ng hikaw, kayo din po yung malalagay sa pangalim. O baka naman po si relo, baka 2 taon na nandiyan sa inyong mga kamay, hindi nyo pa natatanggal. Baka green na yung ilalim, yung nagmasa ng tinapay, natanggal, na-contaminate pa po si do. Yun po yung iniiwasan natin. Wala pong color coding ng towel. Wala po, kahit anong kulay po, basta 4 po na towel sa isang tao. Sa apron po. Sa apron po, kung mag-order lang din naman po kayo, dilin na po kayo lahat para uniform po tayo. Pati yung apron green. Para siya rin nagdati ng may apron. Anong kulay po? White. Okay lang po yan. Okay lang po yung white. Black po. Black sir. Black, okay lang din po. Pero kung kung may mga mag-order po, mag-order na lang din po kayo, yung green na lang. Kasi po, green naman po ang kulay ng ating brand in pastry. So proceed po tayo sa qualification overview. Ang bread and price production NCT po, nabanggit ko na rin yung kanina, may 3 competency. The basic, common, and a core competency. Pero dito po sa basic at saka common, pangangapyawan lang po natin yan. Or padadaanan lang natin ang basic at saka common kasi po ayan ay nakuha na ninyo during your junior and senior high school.
So magpo-focus lang po tayo dito po sa core competency. Ano nga po yung core competency ng bread and pastry na nabanggit ko kanina? Na andyan din po nakalagay. Prepare and produce bakery product, prepare and produce pastry product, prepare and present couture corks and cakes, prepare and display packet force and present dessert. Sir, magbigay ka nga po sa akin ng halimbawa ng bakery product. Monay. Kayo, sir? Egg pie. Pandesal. Pastry product, ma'am. Bigay ko ng halimbawa ng pastry product. Cookies. Ano pa po? Brownie. Brownies. Ano pa po? Cakes. Ayan po yung pinagkaiba ng dalawa. Yung bakery product po, yan yung minamasa. Yung gumagawa tayo ng dough. Pasok po yun sa bakery product. Doon po sa pastry product, yan po yung mga hinahalo-halo lang. Kagaya po ng brownies, hindi naman po yan minamasa. Kagaya po ng cappuccino, hindi naman po yung minamasa ang cappuccino. Kaya pasok po siya sa pastry product. Yung cake, hindi naman po minamasa yung cake. So pastry product po siya. Pizza. Saan pasok ang pizza? Ang pizza po ay sa pastry. Eh, dough ang pizza. Dough po kasi yung pizza. Dough po yung pizza, di ba? Bakery siya. Kasi bake. Bakery po. Basta minamasa. Opo, basta po minamasa, bakery. Pag hinahalo-halo lang, pastry. Yung nilalamas-lamas. Yun po, nilalamas-lamas. Kasama po yung sa bakery kasi yung dough nila. Ano po? Next. Patawag ko na yun. Ngayon ko lang natutunan yun sa yung pala. So, ang assessment po natin, after po na training po ninyo, magkakaroon po kayo ng assessment. So, required po kayo, mandatory assessment po yun. So, lahat po kayo ay kailangan dumaan sa national assessment. Yun po ay gaganapin or gagawin after nyo po ng training. Sino nga po yung mga NC na? Halos lahat na po na. Ang assessment doon tayo sa inyo. Yes po. Lahat naman po ay halos lahat po sa inyo nakaranas mo ng assessment. So, ang assessment po ng Bread and Pastry Production NC2 ay nahati sa tatlo. Ang tatlong evaluation tools, meron po tayong written, oral, and demonstration. Whiteboard. Pen. Permanent din na tayo na. Panaw. Tadi sa... Kagaya po na nakalagay dyan, tatlo yan. Written test, oral, and demonstration. Ang grading po niyan ay nakakati sa dalawa. 70% at saka 30%. Ang 70 po ay demo or yung practical. Yung oral at saka written po ay 30%. So pag naipasa niyo po yung demonstration, pasado po ba kayo, makakatanggap kayo ng NC2? Sa tingin niyo po. Halimbawa nakagawa po kayo ng cake, maganda yung cake nyo, maganda yung software niyo, naipasa niyo yung demonstration, tingin niyo, makakapasa po kayo, matatanggap niyo po yung NC. Sino po nagsabing yes? Sino po nagsabing no? Bakit po yes? Bakit naman po no? Hindi sir, alam, sa akin naman. Wala, sa knowledge ko, although na kaya mo i-perform, pero yung, kasi nga, sa written nga, di ba? Kailangan mong malaman din yung Sa school po, ilan po ang passing grade? 75. 75. Dito din po, 75. So pag binagsak mo yung 30%, napasa mo yung demo, 70 lang grade mo, pasado ka, hindi. Hindi. So kailangan pati po si 30% ay maipasa ninyo para makakuha po kayo ng NC. Hindi lang kung pwedeng si demonstration lang may ipasa ninyo, kailangan ipasa nyo din po si oral at saka si written. So dito naman po, ibibigay ko na po sa inyo lahat ng isasagot ninyo na mga posibleng tanong at saka po ng sasagot ninyo sa written, isasagot ninyo sa oral questioning. Ibibigay ko na po sa inyo lahat, kaya imposible na pong bumagsak pa po kayo. Babagsak lang siguro sa inyo, may babagsak dito, siguro yung hindi na talaga nagpapasok. Hindi nag-review. Yung pumasok lang para sa
Allowance. Allowance. Mukhang pera. May papasok po ba para sa allowance? Marami. Marami po. Okay po. So, kailangan ipasa po natin yung tatlo. So, yung mga assessor naman po na hindi na written test. Kadalasan, sa phase 3, oral at saka demonstration lang. Yung written po, na hindi na po nila ginagawa. Okay po, review po muna tayo. Anong type of scholarship nga po kayo? DWSP. Sino nga po ang trainer ninyo? Manuel. Ano school po kayo? Kailan po start ang training ninyo? January 5. Anong araw po ang training? Monday to Sunday. 2 p.m. to 10. Pero ang nakalagay po pala sa is 9. Ano sasabihin namin? Pero sabihin niya po 2 to 10. Para hindi na tayo magkaroon ng ano. Tandaan niyo po ha, si Sir Emmanuel Montoya po ang inyong trainer nito muna ako. Second batch po siguro muna. Sino nga po dito yung pinapunta ko? Na hindi kasama sa first batch. Ikaw po at saka kayo. So ganito na lang po ang gagawin natin. So papasok po kayo dito ngayon, pero mag-attendance po kayo sa next batch pa. Kayo po yan. Nabali-sitin na kami. Nakasitin na kami. Pasok po kayo. Pero ang attendance po po next batch. Kasi, sila. Sino po si Aldun? Yung kasama mo, sino yung kasama mo? Yung aangkasan mo? Angkasan. Nandito siya. Ito lang. Wala. Pwede naman siyang pumasok dito. Tapos mag-attendance siya. Next batch pa. Nalulungkot siya, tinanong mo kasi nalulungkot. Kasi po daw po wala po siyang masasakyan. Pwede niyo po siyang isama dito. Nag-train siya, pero ang attendance niya po ay next batch. Ano ba pong tanong dito? May tanong pa po dito? Sino makapit? Sir, yung sa demo, ayun sa finance, di ba yung demo sa inyo? Hindi nyo maggagawa ng cake. Opo. Ano sa limang yun, sige isa or pipili lang doon? Or yung assessor ang magbibigay? Sa apat po na recipe o sa apat na gagawin ninyo, which is yung chicken cake, yung bilog na cake, yung Swiss roll o yung iniikot na cake, yung petit force yung maliit na cake. Ang dami pala ng cake na gagawin. Yes po, tatlong cake po. Tapos sino kakain na? Huwag naluto. Sila, kayo din po. Ayun. Bite size na cake at saka yung soft roll. Bali, apat po yung gagawin ninyo sa assessment at Full saka cake sa yung full cake. yung isa po, soft roll, which is yung monay. Halin ng bread. Monay po, yun yung bread. Apo. Swiss roll, chiffon cake, petit force, at saka soft roll. Yung pong apat na yan ang gagawin ninyo sa assessment. Ang size po ng cake ay, Sipon ba? No, sipon. Pagkakalan na pala natin yan. ang size po ng cake ay Kapit na lang ang kulang na by ito. 8. Ay, 3 by 8. Ang size po ng chiffon cake. Inches? Hindi kwadrado? May 3 by 8? 3 by 8? Pabilis. Below. 3 tapos 8 po yan. 3 ang taas. 3 ang taas. Diameter. Susunod yung bilog. May size naman po yan. Mamaya po, bandang mga 9. Dadayin na po yung magamit. Akala ko bukas. Kasi pag bukas lang magbubuhat yung tao. Oo. Mga 9 po dadayin po. Dapat po kasabay ko sila ay kaya nagtutugyan po sa sasakyan. Kaya mga 8 daw po sila alis doon. Mga 10 times na 2 oras. Sobrang abot na ng traffic. Kung nagkaroon para kabal traffic doon. Yung Swiss roll, Labasan kasi lahat yan. Kaya nga po. yung Swiss roll may size. Sa Swiss roll po, wala pong size yung Swiss roll. Depende po yan sa pan na gagamitin natin. Yung pan po, pagdating po sa inyong assessment, ako na po magre-ready din nyo nun. So pagdating nyo po doon, naka-ready na po lahat ng gamit ninyo, tag-iisa na kayo. Yung gagawin po natin dito, siya yung gagawin natin doon. Kaya yung size ng pan na gagawin nyo dito, siya yung gagawin nyo dito. Pwede po kayo magkakaproblema. Sir, itong itong table na to, pwede dito magmasa? Lalagyan na lang po ng tinta. Or plastic. Yan.
Pero sige, tama nga may plastic. Oo, kasi ba? Tsaka madumi. Subok na ba yung mga mantel? Subok na ba yung Sa chiffon cake po, balik po tayo sa assessment, no? Ang chiffon cake, ang paraan po ng pag-check ng assessment niyan ay pinipisil yung cake. Pag pinisil yung assessor, at ilasyon naman niya dapat din po ay Floppy. floppy. Naaangat. Yes po, nagbabounce. Doon naman po sa soft roll, kapag dinumos yan ng assessor at binukan yung kamay niya, dapat bumalik yan sa original size niya. Pag hindi po yun bumalik at nagbasag-basag yan, isilin po yan ay bagsak. Kulang sa... Kulang po yun sa pagpapaalsa, sobra sa luto, o kaya naman ay may maling ingredients. Magkamali lang din po kasi kayo dyan ang lagay ng asukal, amount ng sugar, ay posible po bumagsak ang inyong tinapay. The more po nang maglalagay kayo ng sugar sa dough, the more po yan natitigas or matagal umalsa ang dough. Kapag maraming asukal, matagal siyang umalsa, matigas po yung tinapay. Hindi po ang bread and pastry po ay mas complicated kaysa sa cookery. Kasi sa cookery, pag naalatan yung luto mo, pwede mong dagdagan ng tubig para hindi magmaalat. Kapag matabang, pwede mo siyang lagyan ng asin or magic sarap. Sa bread and pastry po, once na nahalo mo yan, ang hindi tama ang sukat yan, wala na po tayong pwedeng gawin doon. Babagsak at babagsak po. Yun. Okay po, kaya po dito, kung ano po yung instruction na binigay sa inyo, yun lang po yung gagawin ninyo. Sino na po dito ay may mga karanasan pagdating sa pagtitinapay? Nagtrabaho sa bakery, bread and pastry ang standard ng tinapay. Magtinda ng pandesal. Kumain ng pandesal, sir. Kumain ng pandesal. Nahilig sa pastry. Yun po ang size ng ating cake, yung ating chiffon cake, namangit po kanya, 3x8. Ang size naman po ng ating petit fours o yung small bite of cake, small oven, small delicacies kung tawagin. Yung maliit na cake lang, bite size na cake ay 2x2. 2 inches ang haba, 2 inches ang lapad. Wala pong pakialam sa assessor kahit kung gaano pa po yan taas. Kahit nyo yan, ang taas, basta po ang haba at lapad ay 2 pulgada. Yun po ay pasado. Gano'n po kahaba yung 2 inches. Ito po. Ang 34 po ay marami nagiging kumpiyansa pagdating sa 34. Kasi po doon sa ibang assessment center, ang pinagagawa po nila, bunot-bunot. Baka nabunot si Sir ay 34, si Ma'am 84, si Sir ay Swiss roll. Yung nakabunot ng 34, kumpiyansa kasi maliit lang yung cake na gagawin niya. Pero ang maliit po ng 34 ay napakahigpit po ng assessor. May mga mahihigpit pong assessor pagdating sa 34. Ang unang tinitignan nila dyan yung sukat. Kapag lumampas o tumulan yan sa sukat, pwede kayo biling ibagsak kayo yung assessor. Kailangan sakto yung 2x2. Yung layer ng cake ay tama. At saka yung pagkaka-coat ng 34 ay tama. Sa pagko-coat ng cake at ng 34 ng Swiss roll, hindi po kailangan ng maganda yung ibabaw o maganda yung pagkaka-coat ninyo. Hindi po kailangan ng mga design sa ibabaw, lalagyan nyo ng bula-bulaklak sa ibabaw. Hindi po yun kailangan. Ang kailangan na po, matakpan po lahat ng sponge ng cake, matakpan po ng icing. Kailangan pag sinili po yung assessor, wala po siya makikitang sponge. Hindi niya po titignan si design or kung ano man po yung nilagay niyo sa cake. Ang titignan niya po, wala dapat makikitang sponge or wala dapat lalabas na sponge. Dapat ay balot na balot yan ng icing. Hindi na tinitik na. Minsan po may nagtitikim din ng assessor, minsan lang po wala. Ang ginagawa lang nila, pinipisa lang si cake, kung babalik, kung Trappist cake, pasado. Si soft roll, pinipiga, pag bumalik, pasado. Si 34, sukat, pasado. Ito po, ang sukat ng ating 34 ay 2x2, 2 layer, 3 pieces. Ang sukat po ng 34 ay 2x2, 2 layer, 3 piraso. Paano po yung gawin?
Yung cake na maliit, pagpapatungin mo siya. 2 layer. Yung pagitan niya, lalagyan mo ng icing. Ang sukat niya, 2x2. Ilang piraso? 3. Ilalagay ko yun sa salad plate. Wala pong magpe-present ng petit fours na nakalagay sa plancha, nakalagay sa pan, nakalagay sa kahit anong plato. Dapat po ay nasa salad plate. Alam niyo po ang itsura ng salad plate? Oo. Yung medyo malaking platito. Platito lang natin tawagin yung maliit nun eh. Yung medyo malaki nun, yun po ang salad plate. 3 piraso, 2 layer, 2x2 ang sukat sa salad plate. Naiintindihan po? Ganon din po sa soft roll. Ano po yung soft roll? Yung monay kung tawagin. Yung maliit na monay, yun po yung soft roll. Ang ipipresent nyo lang po sa assessor ay 3 piraso. Sa salad plate din po ilalagay. Ang soft roll or thinner roll, magpupulus lang po kayo ng 3 piraso, ilalagay sa salad plate. Malinaw po. Next. Salad plate. Pero provided na yung salad plate doon. Yes po. Ano po? Ilalagay ko na po yun sa bawat table ninyo. Pagdating niyo po sa assessment, nag-iisa po kayo ng gamit. Lahat po kayo gagawa. Wala pong asahan doon. Bawal po doon makipag-usap, bawal magpapintuhan, bawal magtanungan. Bibigay ko po sa inyo lahat ng gamit ninyo, lahat ng kakailanganin ninyo. Ang magagamit nyo lang pong itlog, 5. 5 po nakalagay sa bawat table ninyo. Ngayon, kung may masira man po doon, babayaran nyo na po kung mag-iinit kayo ng bago. Nasabi na po yung limang dama ko. Halimbawa yung 5 itlog, dahil sa kagaslawan na nakabasag mo yung 3, then nag-request ka ng panibago, kailangan mo na mong bayaran yung request mo 3. Ganon din po sa assessment. Kaya lang ang technique po ng iba, ang ginagawa po ng iba, kapag alam nilang medyo magaslaw sila kumilos, nagbabaka po sila ng itlog para hindi na sila gumastos. Kasi po hindi ka naman papayagan ng assessor na lumabas para bumili ng itlog. Depende na lang po kung si assessment center may stock ng itlog. E paano po kung wala? Sakto lang hindi lang. Kaya nagbabawan po sila ng itlog. Para siya kung hindi naman sa dyan na basagan. Wala din po ang CA. Bumili na lang. Kakaiba kasi yung size ng itlog eh. Ha? Kakaiba yung size ng Yun nga po sinasabi ko. May mabibili po kayo sa assessment center kung mayroon po silang stock ng itlog. E paano po kung wala? Magbawan ka na sa tayo. Kaya po ang ina-advise mo sa iba, magbawan po kayo ng itlog. Ano, John? Sa sarili nyo na magkakamali kayo, or may titig kayo na magkakamali kayo, magbaon na kayo ng itlog. Para once na magkamali, meron pa po kayong chance. Magkano po doon ng itlog? Ito? Magkano? 10 na no? Benta mo sa is. Bubuo ka piso. Sa pungaraw isa eh. Kasi po tayo sa lecture natin. Ano-ano po agad natin ha? Hindi mo ba? 15 to. All na po.